Pinataas na ulit ng korte ang premyo. Sam, malatael ng ginto. At ang titulo ng Imperial ang korte ay gagawin ng lahat para makuha siya pabalik. Si Alistair Caldwell ay higit pa sa pinuno ng Divine Sword Sept. Siya ang Diyos ng Martian ng Solaria. Bakit iaalalahanin na ganung bagay? Noong kanyang panahon, walang katulad siya. Walang kapantay sa buong mundo. Narinig ko sa ibang tao na ang nakalipas. Pumatay ang mga asasin. Si Rina, ang buong pamilya niya. Ang sanggol lang niya ang nakaligtas, nakaalis sa tamang panahon. Bago namatay ang asawa, sinabi niya na iwasan ang gulo at siguraduhin na lumaki ang anak nila ng ligtas. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan sa kanya ng pagkakasala at pagod sa lahat ng laban sa mundo ng marsyal. Mula noon, nawala siya sa mundo ng marsyal. Paipahamak ko ang aking paa. Pinanunumpaan ko. Hindi na ako makikisali sa gulo ng marsyal. Siguraduhin ko na lumaki ang anak natin ng ligtas. Walang kontrol ang sekta ng demonyo at humihina ang mga matuwid na sekta. Kung babalik siya, siguradong maibalik niya ang prestihiyo ng Solaria. Tama! Siguro ba si Master Alistair ay nakatira sa atin ngayon? Galing! Magaling! Wow! Galing! Nice! Ayos! Pasensya na! Pasensya na! Putang ina! Relay ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Umalis ka! Huwag mo ako hawakan ng maruming kamay mo! Hayaan mo na. Hindi sinasadya ni Hank. Kadiri! Bakit kinuha ni Tio ang dalawang walang kwentang katulong na ito? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sa tingin mo ba, dahil ka lang medyo magaling lumaban, pwede mo na akong apihin? Pakinggan mo, wala kang kwenta, kundi isang putangin ng ampon! Basura na lumaki sa kalye! Pasensya na. Ako po ang may kasalanan. Sumilens ka! Pinapahiya niya ako, pero ikaw pa ang humihingi ng tawad. Basura kang alipin. Walang tapang. Walang tapang. Ulitin mo! Sapat na! Bitawan mo ako! Caleb, nandito na ang gobernador. Parang tungkol ito sa mga slot ng paligsahan. Kayo dalawa! Bilisan ninyo, linisin ito. Kung nainis ninyo ang gobernador, magkakasakit kayo lahat. Sige. Para sa paligsahan, gobernador ng Rivertown, may 8 slot ang Rivertown. Ang unang 5 para sa namungunang sekta. Ang 3 natitirang slot Victor para Grant sa mga Pinuno, ng sekta ng Timog na Kamao na nakatulong sa Rivertown. Fred Grant, ang dating pinuno, ay tumulong sa pagbuo ng martial arts ng Rivertown. Utang na loob na di ko malilimutan. Kung ang sekta ng Timog na Kamao magpadala ng pinakamahusay na manlalaban, Hindi namin ikaw bibiguin. Pwede din tayo sumali! May chance tayo! Ito ang chance natin para makabawi! Gobernador, sandali lang. Naiintindihan namin ang intensyon ninyo. Ngunit, sa totoo lang, hindi ito tamang desisyon. ano ang opinion mo, Master Marcus? Si Marcus Wolf, pinuno ng nangungunang sekta ng bato ng martial arts. Simula nang namatay ang iyong ama, ang sekta ng Timog na Kamao laging hulihan sa loob ng 5 taon. At ang estilo ng pamilya Grant parang lumana. Master Marcus, ang sekta ay may pagtaas at pagpagsak. Normal lang. Paano mo alipustahin ang estilo ng Kamao ng aking ama? Halipusta. Victor Grant. Ang iyong ama ay bayani. Pinapahalagaan ko siya. Ikaw ay walang kwentang bata. Tingnan mo ang mga disipulo mo. Kung maglakas loob silang lumaban, hindi lang mapapahiya ang sekta mo, kundi ang buong Rivertown. Sumilens ka!
Paano mo alipustahin ang aking master? Leo! Ano ang balak mo? Ako si Leo Caldwell ng sekta ng Timog na Kamao. At ngayon, hinihamon kita. Kung ako manalo, Dapat mo! Paumanhin po. Bata pa ang anak ko at hindi pa marunong. Uuwiin ko na siya. Katatawanan! Anak ng utusan, paano niya ipagtatanggol ang sekta ng Timog na Kamao? Umuwi ka! Tulungan mo ang tatay mong linisin ang dumi! Sama! Anak ng utusan. Sino akalain na ang pinakamataas na disipulo ng prestihiyosong sekta ng Timog na Kamao ay tagalinis ng dumi? Walang katakataka. Amoy basura siya. Malis ka na. Huwag ka mapahiya. Mapanganib ang laban. Simple lang tayo. Ang gulo na ito ay wala sa atin. Halika, umuwi na. Hindi ako aalis. Pamanhin po. Victor, nandito ako ngayon dahil sa respeto ko sa tatay mo. Maraming puwersa ang lumaban dito. Ngunit sa nakikita ko ngayon, natatakot ako na walang kwenta ang pagpunta ko. Master Marcus? Tawain mo akong walang kwenta. Ngunit ang aking ama ay nabuhay na may integridad at karangalan. Paano mo nilapastangan ang kanyang pangalan? So? Gobernador, lahat na narito, ako si Victor Grant, tagapagtatag ng sekta ng Timog na Kamao, ay hamon kay Master Marcus. Maganda, may tapang ka na rin na yun. Simula nang pumanaw ang tatay mo, masakit para sa akin ang pagbagsak ng sekta ng Timog na Kamao. Kung natalo mo si Master Marcus, ang pwesto sa paligsahan ay sayo na. Walang mag-object. Master Marcus, please. Kung maglalaro tayo, laruin natin ng totoo. Ano ang ibig mong sabihin? Labanan ng buhay at kamatayan. Ang natalo ay ipapahina ang kanyang martial arts at hindi na makakabalik sa Rivertown. Master Victor, may tapang ka ba? Ang talo ay ipapahina ang kanyang martial arts at hindi na makakabalik sa Rivertown. Master Victor, may tapang ka ba? Labanan ng buhay at kamatayan? Nalunod ka ba sa init? Huwag magpadalos-dalos. Ang labanan ng buhay at kamatayan ay hindi lang para malaman kung sino ang mananalo. Ito ay labanan hanggang sa kamatayan. Mahalaga ang spot, pero ipusta ang buhay. Natatakot ako. Gobernador, kung hindi mataas ang pusta, paano natin malalaman kung sino ang tapat? Kung may isa sa inyong sekta makatalo sa aking tao, ang inyong sekta ang magre-representa ng Rivertown sa paligsahan ng martial arts. Ako, si Marcus Wolf, walang pagtutol. Ngunit kung hindi, lahat kayo ay mapapahina. Si Rorik yan. Nasa ika-27 puwesto siya sa martial arts ranking. Bakit siya nagtatrabaho kay Marcus Wolf? 37th place? Labanan siya ay pagpapakamatay. Nakita ko ang kanyang labanan kay Green Mantis. Gamit ang power-breaking palm, pinaimpotent niya ang kalaban. Sa huli, si Green Mantis naging lumpo. Parang hindi ka kami bibigyan ng daan palabas. Ang mahina ay para talunin. Panahon na, linisin ang Rivertown para walang maglakas na sirain ang pangalan nito. Parang determinado si Master Marcus lipulin ang sekta ng Timog na Kamao. May problema? Takot kayo sa labanan ng buhay at kamatayan. Si Fred Grant doon ay isang tunay na bayani. Hindi ko akalain. May isang duwag na anak. Kalunos-lunos. Sekta ng Timog na Kamao ay ipinagmamalaki ng Rivertown. Ngunit ngayon, ito ay naging bawat spot, isang dumi sa Rivertown. Mahalaga, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa mga sekta ng martial arts na magmingming. Bakit niya? Bibigyan ng pagkakataon ang duwag na ito. Tayo mistika na ama. Ano ang gagawin natin? Kung hindi tayo lalaban, mapahiya tayo. Kung lalaban, ang ating sekta ay matatapos. Marcus, huwag kang lumampas! Marami kayong narito. Hindi naman kayo duwag, di ba?
Kayong lahat ay kasuklam-suklam, mga duwag na putang ina. Binaboy nyo ang pangalan ng Rivertown. Walang kwentang basura. Huwag magpadalos-dalos. May paraan tayo. Kitang-kita na gusto kanyang patayin. Ang asong gala na sinipa ay tatahol at ipapakita ang ngipin. Ngunit kayo, naninibabaw lang. Mas malala sa aso. O kayo ay babae lahat? Kayo! Tinatanggap ko. Para sirain ang sekta ko, kailangan mong lampasan ako muna. Ang lakas ng atake ni Master! Baka manalo siya! Hindi malakas. Walang diskarte. Nilalabanan niya ang kanyang limitasyon. Wala pang ikatlo ang lakas ni Rorik. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Master! Ang galaw ni Victor ay magara. Ang pamamaraan ng kamao mo nung ginawa ng iyong ama, malakas at mabilis. Bakit napakahina sa iyong kamay? Master! 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 Ang talunan na ito ay mahirap talunin. Hindi rin kahing talunin ni Master. Tapos na. Sekta ng Timog na Kamao ay ganito kahina. Kung umaasa ako sa kanila. Ako si Victor Grant! Hindi wala kwenta. Muli! Isa pa! Masisira ba, Master? Ang sekta dahil sa akin, Master. Master! Master! Tapos na. Hindi rin kahing talunin ni Tio. Hindi! Ayoko mawala ang aking martial arts! Huwag sabihing binubuli ko kayo. Lahat kayo, sugod na, sabay-sabay. 10 galaw, 10 galaw lang, kung may nakatayo pa, manalo kayo. Ako ang puna. Hindi mo siya kayang talunin. Itinuro sa akin ni Master ang martial arts. Malaki ang tulong niya sa amin. Kung itatago ko lang ang sarili, hindi ako lalaki. May tapang siya. Kunin mo to! Malaki ang akuat. Leo! Tigil! Bata lang siya. Kailangan bang ganito ka malupit? May gustong subukan pa ba? Ngayon na! Ano na ngayon? Tio, sumuko na lang tayo.
May gobernador dito. Hindi nila maglakas loob na sirain ang ating martial arts. Huwag kang mag-atupili. Sumugo muna tayo. Iligtas ang iyong lakas. Caleb Grant, kung sumuko tayo ngayon, hindi ba yan paglapastangan sa ating master? Sumilens! Ikaw ang nagpasimula nito! Oh, sige. Kung ayaw mong aminin ang pagkatalo, ako na lang. Master Marcus, pakawalan niyo po kami. Amin po aminin ang pagkatalo. Victor Grant, tingnan mo. Ang iyong pamangkin. Duwag? Nagmamakaawa. Binahiya niya ang iyong pamilya. Tama si Master Marcus! Magaling. Hindi ko sisirain ang iyong martial arts. Liam, sumuko na! Hindi na natin kailangan sirain ang sarili. Sumuko ka kung gusto mo. Sumuko bago lumaban. Hindi ako duwag. Isa pa ang nalipo. Liam! Basura lang kayo. Sugod kayo lahat! Para hindi na ako mahirapan. Huwag kayong umakyat! Para lang sa walang kwentang reputasyon, gawin ninyong sarili ninyong lumpo. Sulit ba? Huwag kayong makinig sa kanya, kapatid. Itinuring tayo ng master na pamilya. Ang sekta natin ay tahanan din. Labanan natin sila! Para sa aming master! Para sa aming sekta! Go! Laban! Wag! Huwag! Go, tige! Wag! Nalulunod ka! Mahina kayong lahat. Sigel, hindi na namin kailangan ng slot. Ang aming sekta ay alis sa mundo ng martial. Opo, suko na! Dapat ay sumuko na kayo! Suko na kami. Sirain mo na lang ako. Pero pakawalan mo ang aking mga disipulo. Master, huwag sumuko! Huwag, Master! Lalaban kami! Suko, Victor, ang tayan ng digmaang buhay at kamatayan ay ang natalo ay sirain ang kanyang martial arts. Nagpatalo na kami. Bakit ganyan ka kasama sa kanila? Marcus, Gobernador, itong taya ko sa sekta ng Timog na Kamao. Ang sakit na ito ay parang pagtanggal ng lason para sa kinabukasan ng martial world ng Rivertown. Hirana mo ako? Caleb Grant. Caleb! Caleb Grant. Oo, tama po. Masaya ako ngayon. Kukuhin ko kayo ng pagkakataon. Master Marcus, pakiusap. Sabihin mo lang, pumunta ka at putulin ang Achilles tendon ng iyong tiyo. Sa ganung paraan, mapapatunayan mong loyal ka sa martial arts ng Rivertown. Hindi mo na kailangang mawala ang iyong martial arts. Anong masasabi mo? Ano? Ako?
Hindi ko kaya! So you are saying you'd rather choose them to end up like them, crippled? Ako? Gagawin ko! Gagawin ko! Caleb Gran! Hayop ka! Hydro! Demonyo! Hydro! Huwag akong sisihin. Sisihin ninyo ang sarili na hindi alam ang lugar. Ako si Hank Caldwell ng sekta ng Timog na Kamao. Naghamon sa iyo. Ako si Hank Caldwell ng sekta ng Timog na Kamao. Naghamon sa iyo. Ama, nagulo ka ba ng bato? Hindi ka dapat narito. Papatayin ka niya! Tama, Hank! Hindi ito laban mo! Takbo na! Kayang lumaban ba ang isang utusan? Ang utusan ay miyembro pa rin ng aming sekta. Since you are so eager to die, I'll fulfill your wish. Gumagamit siya ng sanga bilang sandata. Grabe! Paano niya matatalo ang kalaban? Hank, huwag matigas ang ulo! Bumalik ka na! Gumamit ng sanga para magpanggap na master? Akala mo ikaw si Alistair Caldwell, ang pinakamahusay sa mundo? Kahit si Alistair Caldwell, gamit lang yan, hindi matatalo ang aking mga tauhan. Basic saw play. Leo, kung patayin ang iyong ama, ako mismo ang magbabayad ng magandang kabaong para sa kanya. Sinabi ko na, wag ipilit! Huwag ipakita ang tunay na ako. Dapat pigilan ng lakas. Isa lamang hanggang 3 tenths ng lakas. Oh, mabilis din ang pilay. Wala lang yan. Sa likas siyang umiwas, sa panganib. Basura pa rin basura. Tama, bukod sa umiwas, wala siyang paraan para lumaban. Stormbringer Slash, malakas ang puwersa, pero medyo mabagal ang pagliko. Ang butas ay 1 pulgada sa ibaba ng kaliwang tadyang. Sa tuwing umiwas, parang walang pattern. Pero sa totoo lang, umiwas sa mga vital points. Siguro, tinatago niya ang lakas. Ama, itigil na ang laban! Nananalangin ako! Ama! Master Rorik, itigil na ang paglaro! Durugin ang matandang pagong!
Kung umiwas ako, malalaman nila kung sino ako. Umiwas ba ako? Ama, mag-ingat! Ama, mag-ingat! Leo! Ama! Leo! Alistair, patunayan mo, alagaan si Leo. Siguraduhin, lumaki siya, ligtas, at malusog. Ako, si Alistair Caldwell. Pipilayin ang paa. Pinanunumpaan ko, hindi na makikisali sa gulo. Asiguraduhin ko na si Leo lumaki na ligtas at malusog. Gusto mong mamatay? Paano? Parang ibang tao si Hank ngayon. Power Breaking Palm! Ang lakas nito kayang hatiin ng bato. Utusan lang ka lang. Hindi mo kayang saluhin ang power breaking pan ko. Sino ka? Hindi mo karapat dapat malaman. Napanakinipan ko lang ba? Hank, tinapos niya si Rorik na parang demonyo. Gamit lang ang sanga. Mukhang simple ang galaw, pero ang anggulo ay napakahirap. Malakas si Rorik at mabilis ang kanyang galaw. Ngunit sa harap ni Hank, parang papel lang siya. Ganap na natalo. Ang mas nakakatakot, si Hank ay hindi pa gumamit ng kalahati ng lakas. Si Rorik, sa harap niya, parang bata lang. Martial arts ba ito? Parang magic lang. Hindi pwede. Utusan lang siya. Anong dayaan ang ginamit niya? Sino ba talaga si Hank? Sa totoo lang. Ikaw? Sino ka ba? Ikaw? Sino ka? Talaga? Isang simpleng sanga lang ba talaga ito? Ang lakas ng kapangyarihan. Hindi. Imposible. Sino ka talaga? Nanasaktan mo si Rorik? Sino ka? Tagapaglingkod lang siya. Matagal na siyang naglilinis ng kubeta sa sekta ng Timog na Kamao. Walang tagapaglingkod ang makakatalo sa ika-27 sa martial arts. Swerte lang yan. Si Rorik ay napagod. Sa dami ng kalaban. Oo! Ganun talaga? Walang kwenta! Basura lang! Tumayo ka! Hindi mo man lang natalo ang tagapaglingkod. Leo. Patunayan mo. Huwag kang maghiganti. Dalhin ang anak natin. At mamuhay ng tahimik. Pinanunumpaan ko na hindi na makikisali sa gulo ng martial arts. Asigurado kong ang anak natin ay lumaki ng tahimik. Ikaw! Walang ina! Mababang uri! Basura ang dugo mo! Kapatid, itinuring tayo ni Master na pamilya. Ang lugar na ito ay ating tahanan. Labanan sila!
Serena, ang anak natin ay parang ako noon. Leo, Ako. Presyon ng Grandmaster. Hindi bababa sa ikawalong ranggo. Sa Solaria, walang 10 kilalang Grandmaster na Marshal... Ang sabi ang lakas ng Grandmaster ay katumbas ng isang bansa. Ang pinakamataas na Master, Alistair Caldwell, nalampas sa siyam na ranggo ang tiyak na mananalo. Ngunit siya ay matagal nang nawala. May kaalaman ka rin pala. Tama, si Master James ay talagang isang 9th rank Grandmaster. Bukod pa rito, siya ang huling disipulo ni Alistair Caldwell, ang Diyos ng Marshal. Simula kailan ako may disipulo? Hindi ko narinig. May huling disipulo ang Diyos ng Marshal. Siya ay matanda. Hindi maaaring baka siya ay peke? Walang hiya ka! Oh my God! Siya ba ang direkta na disipulo ng Diyos ng Marshal? Kung ang Diyos ng Marshal mismo ang dumating, Siya ba talagang disipulo ni Alistair Caldwell? Tama, nagpursigi akong imbita siya. Nakuha niya ang 99% ng lakas ng Alistair Sword. Madali lang yan talurin kayo. Kaya pala ang aura niya ay napakalakas. Ang sekta ng Timog na Kamao ay tapos na. Tiyo! Siya ang direkta na disipulo ni Grandmaster Alistair Caldwell. Paano kung sumuko na lang tayo? Kahit lahat tayo, hindi natin siya matatalo. Master Marcus, tapos na ang laban. Sa harap ng lahat, hindi ka ba natatakot na ang mga bayani ay tatawanan ka? Lord Gobernador, tinatawag kitang Lord out of respect. Don't push your luck. Dito at ngayon, si Master James ang batas. Kung magsalita ka pa, huwag mong sisihin ang pagiging malupit ko. Ikaw! Master Marcus. Wala kang pinigay na daan palabas. Walang daan palabas. Kung may tapang ka, dalhin mo si Alistair Caldwell. Mananalo ka, di ba? Ganun ba? Tanggapin ko? Tanggapin? Tanggapin? Sino ka para tanggapin? Siyang disipulo ni Grandmaster Alistair! Itataya mo ba ang buhay natin sa walang kwentang ito? Kung susuko kayo ngayon at manumpa na maglingkod bilang aso ng sekta ng bato ng martial arts, papatawarin ko kayo. Paano? Susko. Ako, si Victor Grant, mas gugustuhin pang mamatay kaysa lumuhod para mabuhay. Hindi susuko! Malas ka! Paano mo matatalo ang 9th rank Grandmaster? Umalis ka! 9th rank lang? Hindi ba Grandmaster? Matagal na, walang naglakas loob na mading bastos sa akin. Bata, malalaman mo rin na ang walang hiya mong pagsasabi ay mapapahamak sa'yo.
Oh no! Oh no! Hindi ako pwede mamatay! Hindi ako sasama sa kanila! Master Marcus, tama po kayo! Tama po kayo! Sekta ng Timog na Kamao dapat nang nawala noon pa. Sa pamamagitan ng pagsuko sa sekta ng bato ng martial arts ay may magandang kinabukasan. Ako ang unang magbabalik sa liwanag. Pakiampun po ako! Victor Grant, tingnan! Ang iyong sekta may mabuting aso pa na alam ang kanyang kapakanan. Off! Tama po kayo, Master Marcus. Yung mga bibo, hindi nila alam ang kanyang kapakanan. Binigyan na sila ng daan palabas, pero pinili nilang magpakamatay. Caleb Grant! Tao ka ba? Sumusuko ka lang? Tinuturing mong ama ang magnanakaw? Blanko ang aking mata para tawagin kang kapatid! Tinuturing mong ama ang magnanakaw? Hindi ako bibo. Mahal ko ang buhay ko. May mali ba doon? Caleb Grant, mula ngayon, ikaw at ang sekta ng bato ng martial arts ay walang relasyon. Ang pamilya Grant, walang kaanak na tulad mo. Ikaw na ang bahala. Ang daming banal, mga dakila, di ba? Gusto niyong maging bayani at magpakamatay. Huwag niyong sisihin ako. Master Marcus, alam ko ang sekta ng Timog na Kamao. Pakibigyan ako ng pagkakataon na patunayan ang aking katapatan. Gagawin ko ang lahat. Good dog! Then stand aside obediently and watch how we clean up the house. Master James. Sige. Ako ang pupunta. Hank, hindi ko mababayaran ang kabutihan mo. Alam kong magaling ka, pero laban sa kanya, malapit ng zero ang iyong pag-asa. Hindi kita hahayaan na itaya ang buhay mo para sa akin. Ama, siya ay Grandmaster at siya ay disipulo ng Diyos na Marshal. Ikaw! Akala ko kung magtago at hindi makita, walang pakanib. Akala ko kung hindi gumawa ng gulo, walang problema. Ngunit ngayon, sinalumo ang suntok para sa akin. Sa wakas ay naintindihan ko, may mga asong masasama na mga gat kahit hindi gumalaw. Ang mundo ng martial arts ay hindi tayo pinapalaya. Leo, hindi na ako tatakbo. Mananalo ako. Kaching, ikaw muna. Sa harap mo mismo, babaliin ko ang mga buto ng iyong anak. Alalahanin mo ang sinabi mo. Master Victor, pahiram ng espada. Huwag ka na magdrama. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pinakamataas na espadahan. That's Meteor Chasing Moon. It's Grandmaster Alaston Caldwell's signature technique from his early years. Oh my God! To witness this today, I can die a happy man. Mabilis masyado! Hindi ko makita ang galaw ng espada! Master James is truly a direct disciple. Nakita mo? Ito ang tunay na walang kapantay na espadahan. Ikaw na alipin. Mamatay sa kamay ni Grand Master James ay isang malaking kapalaran. Magkatulad ang galaw, pero wala ang diwa. Ang iyong puso ay marumi. Pinagtawanan mo ang aking espadahan at ipinagmamalaki mo pa. Pathetic. Tingnan! Isang paper tiger lang! Sa harap ni Master James, sa tunay na teknik, takbo lang at takot! Pasaging. Impossible! Paano mo nasira ang teknik ng master ko, ang Meteor Chasing Moon? Nasira niya ang teknik ng Diyos ng Marshal! Akala ko tapos na kami! Tiyo, acting naman ako. Gusto ko nang makuha ang tiwala nila para mahanap ang tamang oras para iligtas kayong lahat. Maniwala ka sa akin.
Palaging loyal ako sa aming sekta. Pa! Caleb Grant! Mas kadiri ka pa sa uhod. Umalis ka. Master James, sinadya mo ba? Silang niloloko lang? Oo, siguro. Gusto mong bigyan sila ng pag-asa para mas lalong malugmok sila. Tama? Batang ito, nangingihingi ka ng kamatayan. Walang kwenta. Anong kanyang kinain? Biglang tumaas ang kanyang inner energy. Mas nakakatakot na ngayon ang kanyang inner power. Naramdaman mo ba? Malapit na ito sa kapangyarihan ng aking master. Ang galaw kong ito ay ginaya ang Phoenix Cry of Nine Heavens ng aking master, Blood Crow's Wail. Mapatay gamit ang teknik na ito ay isang karangalan para sa iyo. Ang katawa-tawa. Master James, walang awa! Patayin siya! Ano man ang mangyari, walang balikan na. Hindi sila mananalo. Buong kasalanan ng tatay mo. Sinadlak niya ako dito. Kung ako ay babagsak, dadalhin kita. Leo! Perpektong pagkakataon! Caleb Grant, ikaw. Ikaw na demonyo! Caleb Grant, sumugod sa likod! At si Leo ang target? Dayuhan! Basura! Hindi ka karapat-dapat sa pangalang Grant! Pinagsisihan ng master na pinalaki ka! Walang hiya! Oy, hindi ko to ideya, alam mo. Siya ang disipulo ng sekta ng Timog na Kamao. Ngunit, magaling! Salamat, Master Marcus. Hank, ilagay ang espada lumuhod. Itapon ang martial arts. Kung hindi, ikaw ang ililibing ang anak mo. Kayo lahat! Mamamatay! Ang liwanag, ang tunog, imposible, walang katotohanan. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka. Oh. Ang aking meridians. Hindi. Nawalan ako ng lakas. Alistair Sword, Phoenix Cry of Nine Heavens. Ikaw ba talaga si Alistair Caldwell? Master! Alistair Sword, Phoenix Cry of Nine Heavens. Totoo ito! Phoenix Cry of Nine Heavens! Siya si Alistair Caldwell! Grandmaster Alistair Caldwell! Siya ay nasa amin lahat ng panahon! Oh my God! Hank, Alistair Caldwell. Kami, actually nakasama namin ang Grandmaster ng matagal. Maligayang pagdating, Grandmaster! Oh. Please, what? Ang Diyos na Marshall, na wala ng 10 taon, ay nagtatrabaho bilang tagapaglingkod sa isang maliit na sekta ng martial arts sa Rivertown. Isang napakagandang pagkakataon. Amyong Alipores, ang gobernador ng Rivertown, ay bumati kay Grandmaster Alistair.
Tapos na ako. Paano siya? Si Alistair Caldwell. Paano siya nagtago sa maliit na sekta na ito? Patay na ako. Naggalit ako kay Alistair Caldwell. Magandang araw, Master. Sumusunod ako sa iyong yapak sa loob ng 18 taon. Pinag-aralan ko ang lahat ng mga manual ng martial arts na iyong iniwan, ginaya ang iyong mga galing. Ngayon, makita ka ng personal, pwede na ako mamatay, walang pagsisisi. Walang hiya! Walang hiya! Gusto mong durog-durogin ang buto ni Leo? Ngayon, may lakas ka pang tawagin siyang Master? May lakas ka ng loob! Patanda ka na! Gumagapang pa sa karangalan ng Grandmaster? Tama! Ang tapang niyang dumiin sa iyong karangalan! Deserve niyang mamatay! Master, pakinggan niyo po ako. Bagamat mabagal ako, may puso ako para sa martial arts. Loyal na loyal ako sa iyo. Please, dahil sa aking tapat, tanggapin akong disipulo. Kahit na ako ay disipulo na naglilibot para maghatid ng tiya, gagawin ko ito ng buong puso. James Lee! Walang hiya kang matanda! Mayabang ka lang kanina, itinatapon kami! Ngayong nahayag ang iyong balak, may lakas ka pang umasa na sumali. Master, hindi ko alam ang iyong pagkatao. Ginawa ko ang lahat para malapit sa iyo. Nilakbay ko ang maraming milya, hindi lang para hanapin ang mga pahina, kundi para maunawaan ang mga bakas mo. Isang beses, naglakbay ako ng 3 araw. Nahanap ako ni Marcus. Pinagyayabang niya may balita siya tungkol sa iyo. Master. Ama, totoo ba ang sinasabi nila? Ikaw ba talaga ang Diyos ng martial? Ako, hindi Diyos ng martial. Hindi ako ang Diyos ng martial. Paano mangyari yan? Ang Phoenix Cry ay pinakadalisin na tunog mula sa langit. Ang galaw na ito ay magagawa lamang na may malinis na puso at malalim na pinag-aralan na kapangyarihan. Maaring gayahin ang anyo nito, ngunit maunawaan ang esensya at magkaroon ng garitong lakas sa buong lupain, ikaw lamang ang makakagawa. Kung hindi kang Diyos ng martial, sino pa? Opo, Diyos ng martial! Pagaman simpleng tao lang kami, hindi namin malilimutan ang himala na ito. Silence, everyone! Sekta ng Timog na Kamao ay malakas, walang takot sa harap ng kapangyarihan, at natalo ang sekta ng bato ng martial arts. Inihahayag ko na ang sekta ng Timog na Kamao ang magrerepresenta ng Rivertown sa darating na paligsahan ng martial arts. Mayroon bang hindi sumasang-ayon? Walang tutol! Walang isa man! Karapat-dapat ang sekta ng Timog na Kamao! Master Victor ay talagang nararapat dito! Mapagkumbaba ang gobernador! Mapagkumbaba ang Grandmaster! Nanalo tayo! Nanalo talaga tayo! Na-save ang sekta natin! Hindi lang na-save. Tayo, nakuha natin ang kwalifikasyon! Yes! Master Alistair. Master Victor, Hua. Ngayon, ang sekta ng Timog na Kamao ay nakapasa dahil sa iyong integridad at pagsisikap ng lahat ng disipulo. Ako, ginawa lang ang tama. Master Alistair, ikaw ay isang taong may dangal. Ako, nakahihiya talaga ako. Oh. Salamat, Master Alistair, sa pagligtas sa amin at sa pagbigay ng pagkakataong ito. Master Alistair, masyado kang mapagpakumbaba. Salamat sa tulong mo ngayon. Kung hindi, sekta ng Timog na Kamao ay magiging kasaysayan na lamang. Ang malaking utang na loob na ito, ako, si Victor Grant, at lahat ng nasa sekta ng Timog na Kamao, hinding-hindi malilimutan.
Master Victor, walang anuman. Ako at si Leo ay maraming taon nang nandito sa sekta. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Si Leo ay lumaban para sa katarungan at hindi nagpatalo sa kapangyarihan habang pinapanatili ang kanyang pusong dalisay. Maraming salamat sa iyo at sa matuwid na aral sa sekta ng Timog na Kamao. Tio. Ina. Master Alistair. Ayo. Grandmaster. May kasalanan ako. Totoo, alam kong may kasalanan ako. Nabulag ako ng kasakiman. Nabulag ako. At walang utang na loob. Huwag akong patayin. Pakiisipin ang pamilya natin. At na minsan ay isa ako sa inyo. Palayain niyo ako. Hindi ko talaga gustong mamatay. Caleb Grant, nangilingig ka na? Saan ang tapang mo? Ang tapang mo sirain ang aking master at saksakin si Leo sa likod. Walang lugar dito para sa isang duwag na traidor. Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat manatili dito. Caleb Grant, sumukol ka sa sekta at sinakta ng mga kapatid. Ang iyong gawa ay hindi mapatawad. Ang iyong puso ay bulok! Wala ka ng martial arts. Hindi kita papatayin. Umalis ka ngayon mismo sa Rivertown. Mula ngayon, huwag kang magpakita dito muli. Kung hindi, walang pag-aalinlangan kitang tatapusin. Victor Grant! Alistair Caldwell! Maglaga kayo sa impyerno! Isauni nyo to! Hanggang sa kamatayan, babayaran nyo to! Abangan nyo lang! Grandmaster Alistair. Ang Solaria Martial Alliance wala pang pinuno ngayon. Sa panahong ito, kailangan natin ng tunay na talento. Magpakumbaba akong humihiling na tanggapin mo ang tungkulin bilang pinakamataas na martial. Yung pakumbaba akong humihiling na, tanggapin mo ang tungkuling pinakamataas na martial. Gobernador, pinapahalagahan ko ang iyong alok. Ngunit ang posisyon ng pinakamataas na marsyal ay masyadong mataas. Sa taas na yan, hindi mo marinig ang ibaba, ni makita ang katotohanan na nakatago sa dilim. Sanay na ako na malaya. Hindi ako interesado sa titulo ng pinakamataas na marshal. Ngunit, dadalo ako sa paligsahan ng martial arts. Magpapanggap ako. Kaya, pakiusap, itago niyo ito. Walang problema. Ganap naming naiintindihan. Siguro may dahilan ka. Ang ilang lihim ng nakaraan, lumalabas lamang sa kaganapan na tulad nito. Serena, sa nangyari noon, mahahanap ko ang katotohanan. Mas mabuting ibigay sa aso kaysa sa mga pulube, okay? Lumayo ka sa mga mabaang pulube. Kasuka-suka sila. Puno ng sakit. Caleb Grant. Oh, Caleb Grant. Hindi ka nakarapat-dapat na yon. Hanggang dito ka na lang? Wow, wow. Siya ba to ang mayabang na young master na si Caleb Grant ng sekta ng Timog na Kamao? Sino? Sino ka? Ang pangit ng memorya mo, no? Ang peklat na to. Regalo ng iyong latigo,
3 taon nang nakalipas nung ikaw ay galit. Hindi mo na ba naalala? Umalis ka! Mayabang pa rin, young master. Patuloy ka pa rin nagpapalaki, young master? Sige, sige. Huwag patayin. Tingnan mo ngayon. Higit pang hiyang sa asong gala. Alam mo ba, simula nang ma-expel ka, lumago ang sekta ng Timog na Kamao. Ang pintuan nito ay malamang na maputpod ng mga bagong disipulo. Si gobernador mismo ang sumusuporta. Yaman, sikreto, disipulo, mayroon silang lahat. Nag-enjoy ng walang katapusang kanluwalhatian. Kung ako sa'yo, sasakit ang dibdib sa pagsisisi. Kung sumunod ka lang at hindi ganyan ka, walang utang na loob. Sa panpabor ni Victor Grant sa'yo, ang yaman at mana ay magiging sa'yo rin. Na yun? Parang daga sa kanal, wala man lang makain. Tingnan ang sekta ng Timog na Kamao. Walang hanggan ang kinabukasan. Na yun, wala ka ng kinalaman dito. Tingnan ang sekta ng Timog na Kamao. Walang hanggan ang kinabukasan nito. Ngunit na yun, wala ka ng kinalaman dito. Sige, iwanan ko ang iyong kahiyahiyang buhay. Mas masaya ito kaysa pumatay sa'yo. Tanggap mo ba talaga ito? Tanggap mo ba talaga? Sino yan? Dito para tumawa sa akin? Nag-enjoy ka na? Umalis ka na. Tumawa sa'yo. Ang nakikita ko ay isang kelen delinquent. Nilumunang kawalan ng pag-asa. Isang tao na masyadong mahina harapin ang katotohanan. Makina? Ano pa ang magagawa ko? Wala na akong lakas. Wala akong silbi. Mas mababa pa sa aso. Ano pa ang naiwan sa akin? Kundi mamatay. Mamatay? Masyadong madali. Pikitin ang mata, lumundag, at tapos na. At pagkatapos, ang mga humiya sa'yo ay magsasaya. Ang mga nagtaksil sa'yo ay mas magiging maayos. Ang kumuha ng lahat sa'yo ay mananatiling ang respetadong Grandmaster. At ikaw, Caleb Grant, ay magiging lanta na lamang. Kinakain ng mga hayop at uod. Walang tatanaw sa'yo, walang luluha para sa'yo. Ba't ang katapusan mo? Hindi
ko matanggap. Paano ko matatanggap? Kinainisan ko sila! Kinainisan ko silang lahat! Gugupitin ko ang kanilang laman. At iinumin ang kanilang dugo. Ngunit ako, ano ang magagawa ko? Paano kung bigyan kita ng pagkakataon? Isang pagkakataon na dalhin sila sa impyerno. Isang pagkakataon? Isang pagkakataon? Isang lakas na kayang baliktarin ang lahat para harapin ka ng iyong mga kaaway pagkatapos ay lumuhod sa iyong paanan. Ganap na kapangyarihan. Lakas! Bakit ka tumulong? Dahil meron tayong parehong kaaway. Si Alistair Caldwell. Sige! Gusto kong maghiganti. Bigyan mo lang ako ng lakas. Gagawin ko ang lahat. Huwag masyadong bilis. Ang lakas na ito, may kapalit. Meron akong ipinagbabawal na manual, ang Blood Curse Sutra. Nilalabag nito ang kapalaran at binabago ang iyong pinagmulan. Ngunit sa unang yugto ng pagsasanay, ang mga panlabas na puwersa ay dapat ipasok sa katawan. Basagin ang iyong sirang meridians, pulgada-pulgada. Ang sakit ay parang milyong langgam ang kumakain sa iyo. Parang dahan-dahang pinuputol hanggang mamatay. Mas malala sa iyong wildest imagination, 10 sumubok. At least 5 ang namamatay sa sakit. Katawan at kaluluwa nawala. Kahit malampasan mo ang pagsubok na ito, gamit ang iyong determinasyon, ang pagsasanay ng teknik na ito ay babaliktarin ang balanseng yin at yang. Lason ang iyong ugat at hindi ka makakabuo ng anak o tagapagmana. Kaya sa halagang buhay at kakayahang magkaanak. Handa ka pa rin? Kaya. Sa halip na buhay at kakayahang magkaanak, handa ka ba rin? Tingnan mo ngayon. Higit pang hiyang sa asong gala. Walang lugar sa sekta para sa basura tulad mo. Duwag na traidor. Umalis ka. Hindi ka nararapat dito. Mula ngayon, lahat ng ugnayan mo sa sekta ng Timog na Kamao ay pinutol! Sakit! Kamatayan! Parang patay na ako ngayon. Walang mana. Ano ngayon? Kung hindi ako makagante, bakit ko pa aalalahanin ang mana? Sinira nilang lahat ng akin. Ang gusto ko ngayon lang. Kailangan ko ng kapangyarihan. Kailangan kong maghigante. Gagawin ko. Basta makaganti lang ako. Wala akong pakialam. Kahit masira ang aking meridians, maputol ang aking lahi, o manatili sa impyerno magpakailanman. Tatanggapin ko lahat. Sunday mo?
Lahat mag-focus. Ang layunin natin dito ay hindi manalo. Makinig, obserbahan, at matuto. Yan ang pangunahing layunin natin. Opo, Master. Sasamantalahin namin ang pagkakataong ito. Ha? Sekta ng Timog na Kamao? Hindi ko narinig. Kilala ko sila. Pinakamababang ranggo nila sa Rivertown. Seryoso? Sa totoo lang, tanggap na ng Rivertown ng lahat. Kahit ganyan pa, pinapayatan silang sumali. Tingnan, tinala pa nilang mga lipin. Kung nakakuha sila ng imbitasyon, may dahilan yon. Marahil, dito lang sila para maging sandbag. Master William, huwag kang magbiro sa kanila. Si Silas Caldwell, ang pinuno ng sekta ng banal na espada. Si Silas Caldwell? Ang kapatid na may isang ama ng Diyos ng Marshal, si Alistair Caldwell. Yan ang tunay na pinuno! Kapatid na may isang ama? Ang alam ko si Master Arthur, may isang asawa lang. Hindi mo alam? Isang iskandalo nung siya ay bata pa. Ang ina ni Master Silas ay isang puta. Oh. Ang ina ni Master Silas ay isang puta. Oh. Nung panahon na yon, naranasan ng sekta ng banal na espada ang isang kalamidad. Nawala ang Diyos ng Marshal. Biglang namatay si Master Arthur. Kung hindi dahil sa kanya na nagbago ng takbo, ang sekta ng banal na espada ay matagal nang bumagsak. Siguro, ikaw si Master Victor Grant mula sa sekta ng Timog na Kamao, di ba? Masaya akong makilala ka. Ang iyong ama ay isang respetadong tao. Kumusta ang kanyang kalusugan kamakailan? Ang aking ama ay namatay na. Pao Mangxing. Sila lahat! Ang paligsahan ng martial arts ay isang pangunahing kaganapan kung saan sinusubok ang galing at ipinagtatanggol ang katarungan. Ang mundo ng martial ay isang malaking pamilya. Anuman ang laki o katanyagan ng sekta, hanggat may imbitasyon, ikaw ay isa sa amin. Master William, sang-ayon ka ba? Master Silas, tama po kayo. Nagkamali po ako kanina. Master Victor, patawarin niyo po ako. Master Victor, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Ang laki ng pulong ng martial arts, punong-puno ng katarungan. Dahil lahat sa mundo ng martial ay pwedeng dumalo, payagan nyo ang aming sekta na gawing kaunti pang kawili-wili. Isa siya sa 4 na elder ng sekta ng Buwan ng Dugo, ang Pale Brow, the Witherer. Sinasabi, mahigit 100 bayani ang pinatay niya. Kumitit. Pale Brow the Witherer! Balikan mo ang buhay ng aking kapatid! Siya si Gunnar, ang Riverbreaker Blade. Ang kanyang kapatid na si Jonas Ironwood, ang Thunder Sword, ay pinatay noong nakaraang taon ni Pale Brow the Witherer. Ang Riverbreaker Blade ni Master Gunnar ay napakalakas at ang kanyang inner strength ay ika-7 na ranggo. Marahil may pag-asa siya. Hindi siya manalo. Master Gunnar, ang kanyang mga meridian ay nawasak. Ang mga sekta ay walang laban. Sa tingin ko, sumapi na kayo sa aming sekta. Kasamaan kayo! Kasaman kayo! Huwag kayong magyabang! Pale bro, ang lakas ng loob ng sekta ninyo nasiray ng paligsahan ng martial arts. Hindi papayag ang sekta ng banal na espada. Ngayon, gagamitin ko ang aking espada para alisin ang kasamaan ninyo sa mundo ng martial. Silas Caldwell? Maganda! Ngayon, ang pinuno ng sekta ng banal na espada ay magiging aking sakripisyo! Malakas si Master Silas! Magaling! Totoo nga ang kapatid ni Grandmaster Alistair. Ang galing ng sekta ng banal na espada. Basura! Caleb Grant! Basura!
Bakit nandito si Caleb Brandt? Hindi ba siya napahamak? Ang malupit na aura niya ay napakalakas. Pinadala ka dito ng Master para hindi ka magpahiya. Envoy Caleb, kumalma ka! Ako! Ano? Tinatawag siya ni Palebro the Witherer na Envoy? Siya ang bagong envoy ng sekta ng buwan ng dugo! Sumapi ka sa sekta ng buwan ng dugo. Hayop ka! Taksil! Victor Grant. Nagulat ka. Dapat pa nga kitang salamatan. Kung hindi mo ako itinapon na parang aso, hindi ko makikilala ang aking master. Ngayon, dito mismo, babalik ko ang lahat ng sakit at kahihiyan na binigay mo. Daang beses! Ang lakas ng loob mo! Itigil ang pagyayabang mo. Gusto mong laban? Envoy! Ano ang ginagawa mo? Kanino ba? Pananasuko! Ano ang ginagawa mo? Alistair, panumpa ka. Huwag kang maghigante. Umiiwas ka sa away ng mundo ng Marshal. Hindi pwede! Ako'y maghihigante! Huwag! Ang pagiging pinakamahusay sa martial world ay magdadala lang sa'yo sa mas maraming gulo. Gusto ko lang na dalhin ang anak, mabuhay, ligtas, at payapa. Sige. Ikaw naman. Salot ang demonyo. Pinag-aaralan mo ang masamang sining. Sa sandaling maubos ko ang lakas ng lahat dito, hindi na ako matatakot kay Alistair Caldwell. Master! Phoenix, cry of nine heavens! Phoenix, cry! Signature move ng aming puno ng sekta! Phoenix Cry of Nine Heavens! Alistair Sword. Si Alistair! Siya nga! Matagal na panahon! Siya yung tagapaglingkod? Well, well, well. Finally showing yourself? Getting ready to save your dear brother, Alistair Caldwell. Grandmaster! Ang iyong alipin, si Garrett, ay naghihintay, Master! Welcome back, Master! Welcome! Welcome back! Welcome back, Master! Please, rise. Hindi na ako ang puno ng sekta. Susundan ka namin mapakailanman! Welcome back, Master! Silas Caldwell, para nagtatrabaho ka para sa iba nitong mga taon. Tingnan, ang tunay na master ay bumalik. Sino pa ang nakakaalala sa'yo? Kuya,
ang tunay na puno ng sekta. Mahigit 10 taon. Napangalagaan mo ang sekta. Ang puno ng sekta ay dapat ikaw. Shilay, bumangon na. Ako na ang bahala sa kanya. May problema? Naalala mo? Pa ang mangga malulungkot na bagay? Caleb Grant! Sino ang nasa likuran mo? Kailangan! Sino ang nasa likod mo? Alistair Caldwell! Curious ka? Well, wala kang maririnig! Patay ka! Hindi na ko! Natatakot sa'yo! Ang lakas! Walang duda! Isang Grandmaster! Ang kadiniman ay hindi match sa kanyang lakas. Nablock ni Caleb ang atake! Ang lakas na demonyo ay nakakatakot! Alistair Sword ay walang espesyal. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko maunawaan. Ang nararamdaman ko lang, siguradong mananalo si Master Alistair. Ganito kalaki ang agwat ng kanilang antas. Pagaman ang mga galaw ni Caleb ay malupit at walang awa, para kay Grandmaster Alistair, punong-puno ng butas. Ang titulo na Diyos ng Martial ay talagang nararapat. Alistair Caldwell, ikaw ang nagpilit sa akin! Hellfire! Surge! Sa susunod nating pagkikita! Leo, alam kong nalilito ka. May mga bagay na dapat mong malaman noon pa tungkol sa iyong ina, tungkol sa kung bakit. Ako si Hank. Itay, dahil ba may malalakas kang kaaway? Ngunit hindi ba ikaw ang pinakamahusay sa mundo? Pinakamahusay sa mundo? Walang ibang ibig sabihin, kundi isang katawa-tawang kadena.
Nung bata pa ako, sobrang yabang ko. Akala ko, magagawa ko, ayusin lahat at labanan ang kawalang katarungan gamit ang aking espada. Ngunit huli na nang malaman ko na ang mundo ay hindi simpleng itim at puti. Sa bawat problema na tinapos ko, mas madaming madilim at malupit ang lumalabas sa dilim. Sa huli, marami akong kaaway. Hindi ko na mabilang. Ang dilim, liwanag, mabuti, masama. Hindi nila ako maabot. Kaya sila. Alistair, panindigan mo. Huwag kang magigante. Huwag kang makialam sa gulo ng mundo ng martial arts. Hindi pwede. Ako'y maghihigante. Para sa iyo. Huwag. Anong pakinabang ng pagiging una? Nagdadala lang ito ng mas maraming gulo. Ang paghihiganti ay nagbubunga ng higanti. Kailan ito matatapos? Gusto ko lang dalhin ang anak natin at mamuhay ng tahimik. Sige. Panunumpa ka. Akala ko, kung ilalagay ko ang espada, matitigil ang pagpatay. Kaya, umalis ako sa lahat ng iyon. Bulag ka ba, tanga? Pasensya na. Akong nagkamali. Umalis ka! Huwag mong hawakan ako gamit ang maruming kamay mo! Ama, mali ka. Walang perpekto. Kung nasa liwanag ka, paano maiiwasan ang anino? Kung nasa liwanag ka, paano maiiwasan ang anino? Maari mayabang ka nung bata ka pa, ngunit umalaban ka para sa mas mabuting mundo ng martial. Isang mundo na protektado ang mahihina at pinapanatili ang ustisya. Hindi tulad na yun, ang bawat sekta ay umahabol lamang ng kapangyarihan at tubo, ngunit natatakot sa mga demonyong sekta. Pinangako kaniina noon dahil gusto niya tayong ligtas. Ngunit ayaw niyong makita kang palaging pinapahirapan ng konsensya. Magulo ang mundo ngayon. Walang kontrol ang sekta ng buwan ng dugo. Kung ang mga master ay magtago, walang magtutuloy. Leo, mas matapang ka kaysa sa akala ko. Lumaki ka na. Pinapangako ko, hindi na ako babalik sa nakaraan. Halika, tayo mag-alayga lang sa ating mga ninuno. Anong problema, Ama? Saan ang tablet ng iyong lolo? Ano po ang problema, tatay? Saan ang tablet ng iyong lolo? Si Silas Caldwell ay palaging masino at pinahalagahan ang tamang ritual. Hindi niya ito mapapabayaan. Marahil nasa ibang lugar ito. Tatanungin ko ang iyong tiyo. Nandito pa si Silas.
itinatayo dito mismo. Silas, dito. Tuturuan kita ng pag-espada. Suotin mo ito. Protektahan ka nito. Habang nandito ako, walang magdaring bugbugin ka. Si Alistair ang ipinagmamalaki ng pamilya Caldwell. Ang kinabukasan ng sekta ng banal na espada ay uunlad sa pamumuno niya. Bakit? 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 Bakit niya ako kinasusuklaman? Master, lahat ay handa na. Sunod sa plano. Alalahanin. Dalhin buhay. Pwede ka na. Nanonood ka ba sa akin? Matagal kang nagtago. Nagpanggap. Sa wagas ay bumalik ka. Well, nakita mo lahat. Siguradong galit ka. Sa totoo lang, May mas maraming sorpresa. Matandang bastard. Hindi karapat-dapat ka maging mapayapa kahit patay na. Sinusumpa kitang hindi makahanap ng kapayapaan at magdusa magpakailanman. Alam kong may nagtatago dito. Kayong pala, kapatid. Hindi mo ba akalain na kailangan mong ipaliwanag? Ano pa ipapaliwanag? Nakita mo na lahat. Narinig mo na lahat. Bakit? Mabait si Ama sa'yo. Bakit hindi mo siya hayaang mapahinga kahit patay na? Bakit? Sabihin mo bakit? Bakit? Ginagalam ko ang lahat pero walang nagtangkang tumingin sa akin. Dahil lang anak ako ng puta? Dahil lang hindi ako dapat ipanganak? Tingnan mo siyang Master Silas. Mahusay siyang magsanay. Anong silbi nun? Kahit gaano siya magsanay, di siya lalampas sa pagiging alipin. Dumugong marumi, walang karapatang pangalan. Tama. Anak ng puta. Walang nakakaalam kung sino talaga ang ama niya. Arthur, tagay tayo. Arthur, bakit hindi mo nalang binayaran ng ina ng bata? Huwag mo siyang banggitin. Ang babaeng yun. Nagbasa lang ng ilang libro, naging ambisyoso na. Hindi niya ako tinigilan. Napaka-istorbo. Kung hindi niya ako binigyan ng anak, hindi ko siya matanggal.
Malas. Hindi ko siya mataboy. Malas. Kaya niyang bilhin ang kalayaan ng aking ina at gawin siyang isang marangal na babae. Ngunit sa tingin niya ay masyadong abala. Siya ang hindi makontrol ang pagnanasa. Bakit ako ang kailangang tiisin ang sakit na ito? Naiintindihan mo na ba, aking mahal na kapatid? Ang mabuting ama na lagi mong binanggit. Binigyan niya ako ng buhay para lang mabuhay ako na mas masahol pa sa aso. Noong patay na siya, bakit ko hahayaan siyang mapahinga ng mapayapa? Ha? Kaya, kuya, niloko ng mahigit 20 taon ng isang mababang bastard. Masakit, di ba? Heart Mirror Art. Internal martial art na nga, ma. Paano mo natutunan yan? Well, I have you to thank for that. Kapatid, kung hindi ka naka-ambush sa Hilaga, naglaban para mabuhay, ang aming mahal na ama hindi magpanik ng ganoon. Mas nagmadali siyang lumabas na hindi niya napigilan ang kanyang sarili at naging baliw. Para lang sa iyo, ang kanyang lehitimong anak, ipinasa niya pa sa akin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, sayang, agad pagkatapos mo transfer sa kanyang pinakamahina sa isang malumanay na itulak, wala na siya. Namatay siya na bukas ang mga mata. Hanggang sa dulo, hindi niya naintindihan kung bakit ang kanyang bunso, ang pinakakinamumuhian niya, ang pumatay sa kanya. Bakit? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Pumatay ka ng aming ama at itinago ito sa loob ng maraming taon. Ano ang gusto mo? Dahil ba sa titulo ng puno ng sekta? Kukunin mo na lang! Bakit kailangang gawin ito? Ang puno ng sekta? Ang sekta ng banal na espada? Kapatid, ang iyong pananaw ay napakaliit pa rin. Ano ang silbi ng alunin ka lang? Gusto kong ang buong mundo ay yumuko sa akin. Gagawin kong nanginginig ang lahat ng naiinsulto at minamaliit ako. Itatag ko ang bagong kaayusan. Ang kaayusan na ako ang may batas. Tingnan! Isang bagong mundo ang tumatawag. Kapatid, nagsisimula pa lang ang laro. Makita tayo sa lalong madaling panahon. Tingnan mo, isang bagong mundo ang tumatawag. Kapatid, nagsisimula pa lang ang laro. Makikita tayo ulit. Malapit na. Alistair Caldwell, sa susunod nating pagkikita, papatayin ko ang lahat ng mahal mo! Oh no! Fine. Liam! Liam! Anong nangyari? Kailan?
Caleb Grant, biglang sugod. Hindi namin mapigilan. Master Victor, nakipaglaban at malubang na sugatan. Siya ay didukot. Leo, siya dinukot din sa kawayan gubat. Heng inde! Dadalhin kita sa doktor! Hindi ko kakayanin. Hank, kailangan mong iligtas si Master Victor at si Leo. Sige! Masakit. Rian! Rian! Kalimutan mo na. Hindi sinasadya ni Hank. Suko ka kung gusto mo. Susuko bago lumaban. Hindi ako duwag. Oh, Hank. Wala kang kinalaman dito. Takbo! Bakit si Hank parang ibang tao? Nanalo tayo! Litas na ang sekta! Caleb Grant! Wala. Hindi ka basta mamamatay. Dahan-dahan kong tatanggalin ang iyong inner energy. Mararanasan mo ang matinding sakit. Doon lang mapapawi ang aking galit. Caleb Grant, kayo ka. Liam, Finn, kayo ay magdisipulo. Magkasama kayong lumaki. Anong ginawa nila sa'yo, ha? Bakit? Bakit kailangan maging ganito? Disipulo! Magkasama lumaki? Ang katawa-tawa! Sabihin mo sa akin, mahal na tiyo, nang lumaban ako para sa buhay ko, nang lumuhod ako kay Marcus Worth. Nasaan ang aking mga kapatid? Nasaan sila? At nang ako ay binugbog ni Alistair Caldwell at itinapon parang basura, nasaan kayong lahat? Ako ang pamangkin mo! May dugo ako ng pamilya Grant! Ngunit ikaw, itinapon mo ako parang uod! Pinabayaan mo na gumapang ako sa putik. Ang sinumang tao ay pinahiya at nilakad-lakaran ako. Naisip mo ba na bigyan ako ng buhay noon? Naisip mo ba na magkakaroon ng ganito? Lumayo sa mga pulube. Kasuka-suka sila. Puno ng sakit. Tingnan mo ngayon. Mas mababa ka pa sa aso. Pinag-uusapan mo ang pagkakaibigan? Victor Grant, hindi mo ba naisip na huli na? Caleb Grant, iniisip mo pa rin ba na kasalanan ng iba? Palaging sinasabi mong pinilit ka. Pinilit na ano? Sumalungat sa nagpalaki sa'yo? Sumukol sa sekta nung kailangan ka namin? O yumuko at nagpasalamat sa mga walang hiya na lumusob sa amin? Pili mo ang landas na ito. Huwag magpanggap na pinilit kang tahakin ito dahil takot kang mamatay at marumi ang iyong puso. Sinasabi mong nilaglag ka nila? Ngunit kung hindi ka nagkamali, kahit nahihirapan, hindi ka mapapahiya. Ang pagtrato mo sa mundo ay ganun din ang trato nito sa'yo. Ang lahat ng ito ay gawa mo mismo. Kaya, sinong may utang sa'yo? May utang ba ang sekta? O ang buong mundo ang may utang sa'yo? Sumilans! Mamamatay ka na.
Pero mayabang ka pa rin, no? Gusto mong galitin ako para tapusin kita agad? Sayang, hindi kita bibigyan ng gusto mo. Grandmaster! Nandito ka na! Bilisan! Patayin! Ang traidor na ito! Tio, ingat! May masamaw sining shot. Grandmaster! Caleb. Opo. Ang lahat. Alalahanin mo. Victor Grant, nawala na ba ang iyong isip? Sa tingin mo, makakalabas ka buhay ngayon? Caleb, magaling ka ngayon. Mabilis ang isip, mabilis kumilos. Utang na loob po, Master. Kung hindi mo ako niligtas at binigyan ng napakalakas na kapangyarihan, ako ay walang halaga, kundi mga buto sa ilalim ng bangin. Ang kabutihan, hindi ko malilimutan. Katatawanan ka! Palagi sinasabi mong inosente ka, pero ngayon, nagpapasalamat ka sa taong ginagamit kang kasangkapan ng kasamaan. Naglalaro ka ng apoy. Hindi mo malaman kung ano ang totoo at hindi. Hindi mo ba nakikita na niloloko ka lang nila? Humanans! Kung hindi dahil kay Master, matagal na akong patay. Ang buhay ko ngayon, lahat ay sa kanya. Magaling. Ang iyong katapatan, ang iyong sama ng loob, ang iyong galit, ako alam lahat. Huwag mag-alala. Ako, titiyakin na lahat ng apak at ng abuso sa iyo ay magbabayad ng napakataas na halaga. Master! Bakit? Bakit? Ina! Master! Ano ang kasalanan ko? Caleb, wala kang kasalanan. Sa totoo lang, dapat kitang salamatan. Sa paligsahan ng martial arts, magaling kang nagtrabaho. Nakakuha ka ng napakaraming inner strength mula sa mga master para sa akin. Ngayon, oras na para ibalik sa akin. Sa sandaling maabsorb ko ang iyong lakas, matatapos ko na ang aking pinakamahusay kapatid. Sa sandaling, ako ang tunay na pinakamahusay sa mundo. Aalalahanin kita. Ang iyong mga kaaway ay sasama sa iyo doon. Kaya, umalis ng mapayapa. Bakit? Kayong dalawa? Ang utak sa likod ng pagpatay, sa sekta ng banal na espada.
Silas Caldwell, pinapatay mo ang aking ina! Mahal kong pamangkin, namimiss mo ang iyong ina. Huwag mag-alala, mapapanood mo siya malapit na. Leo! Leo! Silas Caldwell. Anak ka ng puta! Walang katakata ka na. Ang iyong isip ay ganun kamanhid at karumal-dumal. Ikaw ay bulok sa kaibuturan. Ikaw na mababa. Ikaw na siraulo. At nag-aasam kang maghari sa mundo? Nakakatawa. Katakot-takot. Silas Caldwell, ang lugar mo lang ay sa kanal. Ikaw ay laging anak ng puta. Anak ng puta. Putang ina! Sumupil ka! Itigil mo! Kayong dalawang Hank, ayos ka lang? Oh, aking mahal na kuya. Walang katulad ang number 1. Galing mo. Bilis mo. Napahanga mo ako, kuya. Ngunit, pagkatapos ngayon, parang ang titulo ng number 1 ay mapapasa na. Leo! Kahanga-hanga! Totongang kahanga-hanga! Mag-ama na magkalaban, isang bihirang eksena na hindi mo makikita araw-araw! Kinuha niya ang kayamanan ng aking sekta, ang Mind Slaver Pill. Hindi lang nito binubuksan ang kanyang buong potensyal, pinapalakas ang kanyang lakas na may walang katapusang pagbabagong lakas. Nilalason din nito ang isip. Sumusunod lamang sa nagbigay nito hanggang mamatay siya sa pagod. Sa nayon, wala siyang ibang ginagawa kundi pumatay. Hindi siya titigil hanggang mamatay. Leo! Tingnan mo ako! Ako ang iyong ama! Mahal kong pamangkin! Ganyan lang! Pumatay sa kanya! Yes! Ganyan lang! Magaling! Pumatay sa kanya! Ano ang nangyayari? Gawin mo! Patayin mo siya! Gawin mo! Basura! Di mo pa magawa to. Kung ganon, ako na mismo ang papatay sa iyong ama. Matagal na akong nagtago. Nagpanggap na mabait lahat ng panahon. Sumasawa na ako. Sa sandaling maabsorb ko ang iyong lakas. Ako na ang pinakamalakas sa buong mundo. Sa oras na yon, tingnan natin kung sino pa ang magdaring hamakin ako. Kung sino pa ang magdaring magsalita sa likod ko. Anong nangyayari? Nawala na ang epekto ng tabletas. Imposible. Magaling ako umarte, di ba? Leo, tingnan mong mabuti. Ako ang iyong ama. Sapat na! Patayin mo siya! Leo. Madaring kong lokohin ako. Silas Caldwell, patay ka na.
Silas Codwell, ang tunay na nagpapahirap sa iyo ay hindi kung paano ka tingnan ng iba. Ang iyong pagkabababa, ang galit mo, ang pader na iyong itinayo. Ikaw mismo, palagi kang nagpapababa sa sarili. Panalo ang lahat. Patayin o saktan mo ako. Wala akong pake. Bakit ka nagpapanggap? Kinasusuklaman kita. Gusto ko lang mong malaman. Ang tinatawag na una, ang respeto at paghanga na iyong hinahabol, lahat ay para patunayan ang sarili sa mundo at sa aming Ama. Ngunit napili mo ang maling daan, ang maling paraan. Ang tunay na nagpabagsak sa iyo ay hindi ang paghusga ng iba, kundi ang iyong sariling demonyo. Leo, tingnan mo. Hindi mapapatay ang galit. Gamit ang espada o malalaman kung tama o mali sa isang plano. Ngunit kung tapat ang puso, ang iyong espada ay magiging makatarungan. Iyan ang liwanag sa kadiliman.